Dito na naman tayo. Relax naman ang ating Kenneth, pero tingnan ninyo, yung breathing niya medyo mabilis. At yung reading doon sa kanyang, ayan, yung saturation, yung kulay blue na 93. Yung oxygen saturation niya medyo mababa, 93 lang. Dapat ano yan, 95 to 100. Daddy, have you taken to school? Mula kahapon, ano siya, Reading? hirap siya huminga, ubo ng ubo. Nag 40 degrees Celsius ang kanyang temperature din. Pinapapanood namin ni Daddy para dyan lang siya, hindi siya galaw-galaw. Nasa kami, emergency room ng hospital today. Naghihintay pa kami ng doktor. Wala si Daddy, inantok na. Wala kaming choice kung hindi siya. Kasi hirap siya. Tas hindi tumatalab ang paracetamol. Yan, kung titignan nyo yung tiyan niya. Pag hihinga siya, medyo hirap. For how many days kasi din inuubo na siya. Pero hindi siya sinet lang. Pero ngayon tumaas masyado ang lagnat niya. Tapos nagsuka na. Kaya dinala na namin dito sa hospital. Hindi rin siya kumakain na maayos. Konting inom lang. Yung kain, very slight lang. Kakaano lang niya nito, kaka-inhaler lang ulit. Kaya hintay pa namin ulit yung doktor kung ano ang sasabihin niya. Kung kailangan ba niyang ma-confine today or what. Kung pwede na siyang umuwi. Oo, yung sa ilong, no? Parang ganito din ang nangyari last month. Every month na naman kasi nag-change na naman ang weather. Although pareho lang din ang ginagawa namin, yung inhaler niya, same. Kaya lang kasi this time hindi masyadong tumalab. Kaya may nabuti naming dalhin na siya dito sa hospital. Para hindi na lang kami nag-aalala. Kumalma naman siya, oh. Kahit papano. Kasi inanuhan siya ng maraming dosage kanina ng inhaler. Kawawa naman ang baby namin. 92 na naman ang niya. Ayun, oh. Yung 92, masyadong mababa yan. Hindi yan normal. Sabi nung dito, normal lang daw. Nasa low, oo nga, pero normal lang daw. Pero Okay pa daw. Pero ano na yan, ha? yung 90 flat, 94 abang. Mababa na yan. Kasi 2 years old pa lang siya. Yung yan, yung saturation ng oxygen sa blood niya. Yung mga doktor pa dito, nung last time, parang last month, nandito rin kami. Every month na lang, anak, ha? Ginawa mong ito. Nakubapalitan si ate mo. Oh, last month. Ganyan din kasi kami nung kay Zoe, no? Si Zoe talaga nag-start din niya na ganyan. 2 years old. Ganyan din kamukha kay Kenneth. Si Zoe naman kasi premature yung pinanganak. Tsaka may yung left na lang niya. Hindi masyadong malakas nung pinanganak siya. Ang ate dito nainip na, nag-color-color na lang dito sa gilid. Hi. Oo, nakokontrol nga natin at saka hindi ganun ka grabe nung si ate talaga. Halos every month. Nasa hospital kami, naka-confine siya. Isang linggo, 5 days, 1.5 week, ganyan ang namin. Kay Zoe noon, lagi siyang nako-confine. Ito naman si Kenneth, sa awa ng Diyos, hindi pa naman na-confine. Pero lagi kami dito sa emergency. Most of the time pa man din, pag susumpungin siyang ganito, gabi.
Kaya wala nang clinic. Kaya kailangan namin pumunta dito sa city. Yun lang, no, Dad? Merong hospital na malapit sa bahay. 15 minutes away sa bahay. Yan talaga actually, hospital. Kumbaga may doktor doon. Pero ganito din siya, parang building na hospital, clinic, ganyan. Na nagkikater kapag gabi na. Pero wala silang doktor para sa bata. Pero di ka lang daw pwede mo confine dun eh. Tama. Parang diagnosis lang yun sa kanila. Ay, kawawa naman ang baby yan. Na kailangan niya talagang mapausukan. Very good yan, oh. Hindi mag-cry. Very good. Risha. Hutso, anak. Very good yan. Nandito ang buong pamilya, guys. Hindi naman namin to pwedeng iwan si Zoe. Hindi rin naman pwedeng si Daddy lang ang punta dito. Kasama si Kenneth. Naku. Kaya kaming lahat nandito. Parang bakasyon pa man din nila from school. Ito ang first day ng bakasyon nila dito sa hospital. Maria Joseph. After ng nebulizer na hyper naman ang ating binata. Tinignan na siya ng doktor kanina. Nabawasan na daw yung hirap niya sa paghinga. At yung pip niya sa likod, nabawasan daw. Pero still, meron pa rin. Ayaw niya muna kaming pauwiin kasi titingnan daw niya after ng effect ng gamot. Kung okay pa rin siya o babalik yung naririnig niya kanina. Na hyper na guys talaga. Kasi halos lang niya, no? Ventolin, tapos inano siya. Natumatas yung ano mo. Yung heart rate Bed niya. mo. Relax ka lang. Ano nga siya? Ano yung tawag doon? Kalimutan ko. Nebulizer. Kaya ganyan ang epekto sa kanya. Tinanong ko naman kung hindi yan overdose. Baka ma-overdose siya kasi nag-inhaler. Yung Ventolin nga. Tapos nebulizer. Okay lang daw. Depende sa resulta mamaya kung uwi na kami, hindi. Walang Spain. Bad news, guys. Kailangan ma-admit ni Kenneth. Uwi mo na. We forgot the Uwi spade ako na yung spade and natin sa inyo. also the clothes, the pyjama, because Kenneth is gonna Stay here. stay here. Tomorrow, he's coming Ow. to our house again because I hope. because he's gonna sleep here. Yes. You cannot sleep here, darling. Maybe you can sleep at Oma's house. Oh my god! And Daddy can make my name. My dad is gonna go with me. Confine pa si Ken. And Mommy, you're gonna go here, stay, okay? Yes. I gotta really miss you. I'm sure. I see you tomorrow. Yes. And Kenneth too. Yes. Kailangan niya ma-admit kasi after 1 hour and a half nung... Can I kiss Kenneth? No. You cannot kiss him. Not yet. And Tapos nung gamot na binigay, Hawk then. hindi tumalab ng lang, few minutes. Tapos ganun na naman. Yainit, anak. Jeg ga morgen naar huis. Drew ka? Punta na tayo sa ating room. Mali ang hinala namin ni Daddy. Kala namin hindi siya mako-confine. Ay, nandun sila. Nakaupo silang dalawa. Si Zoe at si Kenneth. Saging, mango, papaya. Show it to Kenneth. Pinapasaya niya ang laling niya. Kaya lang nandun pa si Kenneth. Nasa na kami? Kwarto. Nag-aano si Kenneth ngayon. Ulit. Ayan, nag-nebulizer siya ulit.
kasama si daddy. Kasi mas malakas si daddy, no? Makontrol niya. Kaya si daddy yung nandyan. Itong dalaga, hatid mamaya ni daddy kay Oma. Para dun siya Can I go matulog. to Oma's house? Yes. Tapos si daddy kukuha ng gamit namin. What a day. Ano na ngayon? Oras na. Ayan. 10:25 na ng gabi. Gising pa rin ang Zoe.